Usok mga kababayan naman si Maudigs at mga DDS kasi hindi natuloy yung nausog destabilization rally. Tinambagan po ng mga heavy equipment yung Freedom Park ng local government. May anong tawag doon? May blessing na ginawa. Una, yung Dumaguete City, binawi mga kababayan yung kanilang mayor's permit kasi sabi, hindi magarantiyan yung security po ng PNP. Si Maudigs, ngayon, gusto nilang gawin sa Freedom Park na lang para hindi ka kailangan humingi ng permit. Isinara yung Freedom Park kasi may memo po for maintenance daw po. Tapos, ayun, kinordonan po kasi may mga nakaparada na mga heavy equipments na binili yata mga kababayan ng local government, ng provincial government, hindi makaporma yung mga mag-didistab rally. Nagpapresko na lang po si Maudigs, umuusok po. Pakinggan natin mga kababayan yung mga sinasabi nito. To be a protector of the people. Maraming salamat po. Maraming salamat! Dating Rodrigo Roa Duterte! Tayo po ngayon magmamarcha patungo ng Quezon Park. Doon tayo magtitipon-tipon ng mapay... Tapos na pala yung speech po ni Maudigs. Magmamarcha na lang po daw. Para mailabas ang hinahin laban sa gobyerno. Mga kaibigan, mga taga-Dumaguete, sino ang pinalang presidente ng Pilipinas? Si Harimau siya po, ang MC. Mga kapulisan, magmamarcha na lang. Mensahe po galing kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Sulit daw po ang ginawa niyang desisyon na doblehin ang inyong mga sahod at retirement benefits. Maraming salamat mga kapulisan dahil binabantayan niyo ang seguridad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sana po hanggang sa Quezon Park babantayan natin ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, kakasabi lang po, pinaalis ang truck natin doon po sa Quezon Park. Pero whether or not meron tayong truck, patungo po tayo sa Quezon Park, isang Freedom Park, for kakayaan natin magtipon-tipon doon. So magmamarcha na lang po sila. Tama naman po mga kababayan na hindi sila dapat na bigyan ng permit kaya binawi po. Kasi nga po, paano mo hayaan ang ganyang ori ng movement po na ang intensyon po pabagsakin yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Kanina sabi po ni Maudigs, ayaw na anyang umalis. Paano nga alis? Hindi pa po time na umalis. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa nga po mag 2 years. Sa June 30 pa magto 2 years. Aalis siya po sa 2028 kasi yun ang pag-expire ng kanyang termino bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang ayaw pong umalis si Inday. Pinaparesign as DepEd Secretary ng mga nagrarally doon sa Senado. Pero Mr. Maravillas, nagparally din doon sa Senado. Yung mga supporters ni Maudigs, nagparally din kanina. O yan po, oh. Yan ang rally. Ginawa sa harap ng Senado. Yan o. Ang sigaw nila, Marcos resign. Pinapatanan niya Mr. Maravillas yung sinagawang rally sa harap ng Senado kahapon ng mga Marcos loyalists. Pinapatan po ngayon. Ayan po, parang mga members ito ng SMNI. Yung grupo ito ni Pacquiao, nagko-cover lang po yung SMNI. Oh. Wala mang ibang nag-cover mga kababayan. Pero anya Mr. Maravillas, nakarating na ba sa'yo yung balita?
tungkol sa ibinulgar ni dating Senador Trillanes. Nakarating na po sa akin, may nag-share sa aking messenger. Ang sabi ni Trillanes, nagpatawag po ng press con ngayon as reported ng DCRH po, television, na ang sabi, ilang senior officials po ng PNP ay tinuturong sangkot po sa destabilization plot laban sa ating Pangulong Bongbong. Ito yung balita ngayon. Ilang senior PNP officials itinurong sangkot sa tangkang destabilisasyon. Report po ng DCRH ngayon lang po. Si Trillanes yung nagsabi po. Pakinggan nga natin mga kababayan yung report. Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpapatuloy umano ang mga tangkang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press briefing sa EDSA Mandaluyong, ibinunyag ni Trillanes na kabilang sa mga sangkot ng ilang aktibo at matataas na opisyal ng Philippine National Police. Bahagi umano ito ng 4 hanggang 5 beses ng pagsubok sa destabilization plot laban sa presidente. Ayon kay Trillanes, hindi nagtatagumpay ang mga nagdaang ouster plot dahil hindi umano mapasok ng mga mastermind ang Armed Forces of the Philippines. Meron ding 8 na senior officials ng Duterte administration, including Duterte himself, na implicated dun sa kaso. Tahasang idinawit ng dating opisyal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tangkang destab para umano iligaw ang publiko sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs na nagdaang presidente. Sabi ni Trillanes, sinusubukang pabagsakin ni Duterte si PBBM bagong napipintong pag-issue ng warrant of arrest ng ICC na maaari umanong dumating sa Hunyo o Hulyo. Sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ouster plan. No? Naghahanap sila ng mga kadahilanan i-ignite, i-agitate taong bayan. Aabot umano sa humigit kumulang 50 police officials na nakausap na ng ICC kung saan ilan sa mga ito ay nakipag-cooperate para hindi ma-issuean ng blue notice o hindi malimitahan sa kanilang international travel. Sa kabila ng pahayag ni Marcos Jr. na walang jurisdiction sa bansang ICC, tiwala si Trillanes na maaaring idaan sa Interpol ang arrest warrant, bagay na hindi umano maaaring tanggihan ng gobyerno. Bukod kay dating Pangulong Digong, naamoy umano ni Trillanes sa source na may kinalaman sa investigasyon na makakasama sa ipaaresto sina Vice President Sara Duterte na nag-utos din umano sa madugong extrajudicial killing sa Davao City at ilang dating senior official ng nagdaang administrasyon. Merong nagre-recruit pero so far hindi pa sila nakakakuha. No? Merong mga nakakakuha sila ng ilang aktibo na PNP officials, mga Davao Group. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Barrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Tama yung mga analysis natin po. Yung hearing po sa Senado, ang intention po, siraan ng siraan. Yung ating President Bongbong, isabi nga natin, imbes na madiin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang nadiin po si Morales, saka si Martic. Nakita ninyo ba? Baliktad yung yung resulta ng investigasyon. Sa continuation kanina po ng Senate hearing, lalong naging kaduda-duda. Kasi yung source, yung informant mismo ni Morales, hindi daw niya maalala kung ano yung pangalan. O ngayon, si Bato kanina, nagpa-press con after ng Senate hearing niya, natanong ng mga taga-mainstream media kung ano yung reaksyon niya sa mga sinasabi ni Trillanes na by June or July, lalabas na yung ICC, yung warrant of arrest ng ICC sa kanila. Umusok po si Bato. Ayan po, ICC warrant coming, Bato dares Trillanes, go ahead, make my day. Umusok po si Bato. Ito po, parinig ko po sa inyo. Inquiry report po ito. Ayan o. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Yan mo! Sige ka lang, ngak yan ng ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala kang concern na...
Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.